Amen? Sa ating po mga kasama sa Zoom at sa FB Live, handa po natin ang ating puso at isipan bago po tayo dumako sa ating pananambahan sa araw nito. Let me read to you the book of Psalm 98, verses 2 and 4. Sing to the Lord, bless His name, proclaim good tidings of His salvation from day to day. Tell of His glory among the nations, His wonderful deeds among all the peoples. For great is the Lord, and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Let us pray. Yes, Lord Jesus, truly it is that you are the God of all gods, na nararapat po kayo sa aming papuri, Panginoon, hati sa araw na ito. Panginoon, tunay po na hindi po kami karapat dapat sa inyong pag-ibig, ngunit patuloy niyo pong tinatawag ang bawat isa sa kanyang pangalan. At kaya po kami ay nakakapanambahan sa inyong paanan. Lord, bigyan po kami ng puso, Panginoon, na tunay po na ikaw po ang idadambana dito, Panginoon, at ikaw po ang aming maitataas sa aming kalagitnaan. Lord, guide us, Lord God, that we may worship you in spirit and truth, Lord. Aming Ama, na ang bawat ginagawa namin, Lord, ipaalala niyo sa amin na ito ay hindi sa aming kapakinabangan, pagkus, Panginoon, sa ikaluwalhati ng inyong dakilang pangalan. Lord, marami pong salamat sa aming sa araw nito, Lord, na iningatan niyo ang bawat isa, Lord God. Salamat po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming iniibig, Panginoon, at patuloy niyo pong binibigay sa amin ang mga mensahe, Lord God, na pangangailangan ng aming Espiritu, Lord. Salamat po, Lord God, sa aming pong pananambahang ito. Ikaw ang patuloy na maluwalhati sa aming kalagaynaan. Sa iyo lamang po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pagsambat, luwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen! Hallelujah! Yes, Lord! We worship you, Father, for you are the God of all gods. Glory,
that truly it is, Lord, that you are the Prince of Peace, our great Adonai, Lord God. We will continue to keep your name in our holiness, Lord God, for you are worthy of the thanks and praise. We will continue to worship you, because all the glory belongs to you alone, Lord God. Hallelujah. Jesus, oh glorious.
I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I can stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Our church in worship. Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gifts and losses to the glory of my Lord. Sing our church! Hallelujah! In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. We worship, Lord God. Hallelujah. 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 Yes, Jesus. Truly it is, Lord God, that you are worthy to be thanks and praised, Lord. Dahil kung hindi po sa inyong mayamang habagan aming amang banal, wala po kami ngayon sa inyong harapan na nakakapagpuri, Lord God, na ikaw po ay aming nasasamba, Lord God. Salamat, Lord God, sa biyaya, Panginoon, ng grasya, Lord, sa biyaya ng buhay, Panginoon, na patuloy mong iginagawad sa bawat isa, na kahit kami, Panginoon, na hindi karapat-dapat, ay patuloy niyo, Panginoon, na iniibig, patuloy niyo pong pinibigyan ng masidhing, Panginoon, na mga mensahe, Lord, na tunay nga po nagbibigay sa amin ng patnubay aming Ama sa pakikibaka sa mundong ito. Panginoon, dalangin po namin
ang gawain sa maghapong ito, Lord, na tunay na Ikaw, Panginoon, ang aming maitaas sa aming kalagitnaan at patuloy, Panginoon, ang pangalan mo lang, Panginoon, ang maluluwalhati, Panginoon, sa aming bawat gagawin, Lord God. Ganoon din po, Lord, dinadalangin namin ang pangangailangan ng Espiritu ng bawat isa, Panginoon, na tunay nga pong matugunan sa aming maririnig sa araw na ito. At sa aming pakikinig, Lord, patuloy po, Panginoon, na maitaas ka namin sa aming kalagitnaan. Salamat po, aming Ama. Sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papurit, pagsambat, pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Sa hapong ito ay pagpapatuloy po natin ang second part ng ating aralin sa nakaraang linggo na pinamagatan po nating The Key to Vibrant Spiritual Life. At sa pangalawang bahaging ito po ay tutungo po tayo sa second chapter ng 1 John, verses 1 to 14. Samahan po ninyo ko sa pagbasa po nito. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. And he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for those of the whole world. By this we know that we have come to know him, if we keep his commandments. The one who says, I have come to know him, and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, in him the love of God has truly been perfected. By this we know that we are in him. The one who says he abides in him ought himself to walk in the same manner as he walked. Beloved, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the word which you have heard. On the other hand, I am writing a new commandment to you, which is true in him and in you, because the darkness is passing away, and the true light is already shining. The one who says he is in the light, and yet hates his brother, is in the darkness until now. The one who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. But the one who hates his brother is in the darkness, and walks in darkness, and does not know where he is going, because the darkness has blinded his eyes. I am writing to you, little children, because your sins have been forgiven for you for his name's sake. And I am writing to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. I am writing to you, young men, because you have overcome the evil one. I have written to you, children, because you know the Father. I have written to you, fathers, because you know him who has been from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you. And yet you have overcome the evil one. Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin.
Aming Ama sa langit, maraming salamat pong muli o Diyos sa patuloy po na pribilehyo na kami po ay binibigyan mo, Panginoon, ng panibagong araw upang hindi lamang po upang ikaw ay aming sambahin, kundi patuloy na kami po ay magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Hiningi po namin, O Diyos, ang inyong paghahari sa aming kalagitnaan, ang inyong pong pakikipag-ugnay sa bawat puso, at bawat isa, Panginoon, kanila pong madama at matanggap ano mang mensahe ang nararapat para sa bawat isa sa amin ayon sa inyong kalooban. Hiningi po namin, O Diyos, ang paghahari mo sa bawat sulok ng aming kinalalagyan ngayon, na wala pong maaring gawin ng anumang gawain ng kadiliman upang kami po'y magambala. Na tanging sa iyo po namin maiukol ang panahong ito sa aming pong pakikinig, sa inyong tinig, sa aming mga puso, at sa bawat sandali, Panginoon, na amin pong iniuukol sa inyong banal na salita. Pangalan mo lamang, O Diyos, ang siyang maluwalhati at madakila. Salamat po. Sa inyo lamang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Gaya po na ating nabanggit, sa nakaraang linggo po ay tinalakay po natin ang chapter 1 ng unang sulat ni Juan. At bagamat pasimula pa lamang po yun, ay nakita na po natin ang napakahalagang mga kapahayagan ng nais ipaunawa sa atin na mensahe po ng liham na ito. Bibigyan lamang po natin ng konting review, pero isa-summarize lamang po natin yung pong ating tinalakay sa nakaraang linggo. Kaya huwag na nating asahan na eksakto po yung sulat po sa nakaraang linggo, sapagkat ang nais ko lamang po makita natin ay yung pinakabuod ng ating pong tinalakay. So, as a brief summary and review, una po natin makikita, letter A, Jesus is the light, the life, and the message of life. Ito po yung ating nakita noon, kung kaya't yung mga totoong namumuhay kay Kristo ay may kakayahan na magagap at maunawaan kung ano po ang tama sa mata ng Diyos. At hindi po sila sumasandal sa opinyon ng tao, hindi sumasandal sa pagkaunawa ng tao, hindi sumasandal sa emosyon ng tao. Ang banal na Espiritu po ay nananahan sa bawat isang tao na totoong nagkaroon ng kaligtasan. Kung kaya't siya ay binigyan ng kakayahan na magagap at maunawaan ang paggabay at pagtutuwid na ginagawa ng Espiritu Santo sa mga bagay na kanyang naririnig, sa kanyang mga nakikita, sa kanyang mga nararanasan. Ito po yung una natin makikita. Letter B, walking or living in the light on the spirit of a person's experience when the light is illuminated by the truth of God. Medyo mahaba-haba ng konti, pero ang gusto po natin makita rito, na maunawaan po natin yung totoong tumatahak sa landas ng liwanag, na nasasakop na lahat ng kanyang mga karanasan sa liwanag ay binibigyan ng kaliwanagan, kaunawaan patungkol sa katotohanan ng Diyos. Lalong-lalo na yung kaunawaan sa mga ipinapahayag na katotohanan ng Panginoon mula sa kanyang salita, sa kanyang espiritu, at sa arlit ng natin nakikita. Lalong-lalo na po yung kaunawaan sa mga kung ano po ang pinapahayag ng Panginoon sa ating mga sarili. Yung pag sinabi po natin sa ating mga sarili, madalas po ay nakikita natin na iba, ngunit hindi natin nakikita ang ating sarili. Kaya ang sa totoo lamang po ay nagpapahayag po ang Panginoon sa atin. Kaya He reveals whatever is within us, the contents of our hearts and minds,
ipinapakita po sa atin. And the ability to understand and accept whatever the Holy Spirit impresses into our hearts. Madalas po ay may impression po ang Banal na Espiritu sa ating mga puso na hindi natin binibigyan ng pansin sapagkat tayo po ay nakafocus sa ibang bagay o di kaya sa ating emosyon o di kaya sa ating kapaligiran. Sa halip na tayo ay nakikinig sa bulong ng Banal na Espiritu sa ating mga puso. Bulong niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya po yung patuloy na pagpapasakop sa gawain ng Espiritu Santo sa ating buhay ay magdadala sa atin sa katuparan ng mga palatuntunan ng Diyos sa atin. At kapag nangyari po yun, ang resulta po nito ay buhay na puno ng kagalakan sa Panginoon, buhay ng kapayapaan at kakontentuhan. So, at dahil po dito po natin makikita, ito yung nagbibigay sa atin ngayon ng lubos na kaunawaan. This gives us the essence of our topic. Na yung topic po natin ay the key to a vibrant spiritual life. Maaari mapapansin natin bakit the key, ang dami natin sinasabi. Kasi po, pag pinagsama-sama po natin to, iisa lamang po kasi. Ang kabuuan po kasi ng lahat ng ito ay yung pamumuhay sa liwanag. At yung liwanag ngayon ay si Kristo. Ang liwanag ngayon ay salita ng Panginoon. Ang liwanag ngayon ay katotohanan patungkol sa Kanya. Kaya ang nakapaloob po dito ay yung ating love relationships sa Kanya in obedience to His perfect will. Letter C. The teaching in verses 8 and 10, hindi dies yun, kundi does not intend to encourage us to sin, but to be in guard against sin. Sorry po dun sa maling ang pinupunto po rito, kasi po binanggit dito yung verses 8 and 10 sa chapter 1 na tayo ay nagkakasala. Ngunit hindi sinabi ito para tayo po ay ma-encourage na magkasala, kundi upang bantayan natin ang ating sarili laban sa kasalanan. Dahil kung hindi, ay hahayaan natin ganito, baka hindi na po natin mapuna o hindi na natin ma-recognize ang kasalanan at hindi natin magawang matutulan. Gayunpaman, ang kasalanan ay isang katotohanan. Kahit na anong kagustuhan ni Apostol Juan ng kanyang ang bumabasa ng kanyang sulat ay hindi magkasala, ito po ay katotohanan pa rin. Kasi naunawaan ni Juan na walang sino man, there's no one perfect among us. And so every one of us needs the help of the Holy Spirit. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon sa pagitan ng Espiritu Santo. Available ang tulong sa atin laging available ang tulong sa atin ng ating tagapagtanggol sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya po yung ginamit dito ay yung word na advocate. Karaniwan kasi ay sumasablay po tayo, we fail to listen to the Holy Spirit. Kapag tayo po ay natangay na ng dikta ng ating sariling emosyon. At makalulungkot mang sabihin, ito yung nagiging basehan natin sa paggawa ng mga desisyon at mga rebellious acts. Dahil tayo ay tangay ng human emotion. Yun po yung problema. Ngunit ang isang tao na totoong nagkaroon ng kaligtasan ay inaasahan na sensitive siya, meron siyang pandama at nagpapasakop sa udyok ng Espiritu Santo upang sa ganon ay hindi siya malinlang ng human emotion o di kaya ay hindi siya makagawa ng kasalanan dahil sa kanyang maling tugon at maling desisyon. Yun po yung mahalagang bagay na hindi natin nakikita kung minsan. Kaya hindi po ganun kadali ang salitang tumatahak tayo sa landas at pinagkaroon sa atin ng Diyos o tayo ay namumuhay kay Kristo kung hindi po natin nakikita itong mga bagay na ito. Kaya kapag tayo ay ganito na talagang nagpapasakop na lubusan, mai-enjoy po natin yung vibrant spiritual life po. Ibig sabihin ay
malusog, masigla na buhay espiritual. Mananatili tayo malakas at merong kapayapaan sa ating puso, hindi natitinag, hindi natitigatig, at buong lakan na nagpapatuloy kahit mahirap, nagtitiis, nagpupunyagi sa kanyang lakbaying espiritual sa Panginoon. Ito po yung napakahalagang bagay. Kaya po kahit review po ito, ay pinapalawak pa po natin ang ating kaunawaan doon sa unang bahagi ng ating tinalakay sa nakaraang linggo. Kaya, from the very moment a person receives salvation, yung oras na nakatanggap niya ang kaligtasan, nanahan na sa kanya ang Espiritu Santo at mararanasan na niya agad ang gabay at pag-iingat ng Espiritu Santo laban sa lahat ng mapanlinlang na mga gawain, mapanlinlang na emosyon at atake ng kasalanan sa labas. Kaya gaya ng ating natutunan sa nakaraang linggo na sinasabi ng Jeremiah 17 verse 9, ang puso ay mandaraya. Kaya po ang bigat, the heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Ang tindi po. Ito rin yung sinasabi ng Proverbs 26 verse 28. Yan, parehong-pareho rin. Dito nga lang, mas matindi rin po. Iba yung pagkaka-explain, ngunit yun din ang ibig sabihin. A lying tongue hates those it crosses, and flattering mouth works ruin. So makikita mo na deception pa rin ang gusto ipakita rito. Kaya ang pinupunto po natin dito ay talagang yung ating lumang katauhan ay mapanlinlang sapagkat ito ay pinaghaharian ng human emotion. Ang puso na mapanlinlang. Kaya po, ito po isang mahalagang tatandaan po natin para nang sa ganon ay, kaya lagi pong nakamatsyag, lagi tayong binabantayan at iniingatan ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo sapagkat hindi papahintulutan ng Diyos ang sino mang pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan upang siya ay malaglag, mahulog sa kahit na anong kadahilanan sapagkat ang kaligtasan na pinagkaloob ng Diyos ay may katiyakan. There is assurance of salvation. Kaya po yung totoo ay na mananampalataya ay hindi po matitinag siya kahit na ano pong mangyari. At yun po siguro ang kuminsan ay hindi naiintindihan ng marami. Dahil bakit may mga nawawala? Bakit may mga ganito? Bakit may mga ganon? Kapag tinignan po natin ang mga parables ng Panginoong Hesus, ay pinapakita ron ng katotohanan. For example, in Matthew chapter 13, the parable of the sower, ay inilarawan ng Panginoon ang iba't ibang uri ng puso. Yung binhi o yung binhi ng salita ng Diyos, nalaglag sa matigas na lupa at tinakay ng ibon, kaya't walang naunawaan ng tao. Matigas ang puso. Yung pangalawang binhi ay nahulog sa batuhan, sa mabato. At sa mabato ay may konting-konting lupa, kaya't ito'y tumubos ang dali. Ngunit hindi nagtagal at ito'y namatay. Ito'y kahalintulad ng mga taong narinig ang mensahe ng kaligtasan mula sa salita ng Diyos at tinanggap ito ng buong kagalakan na tila baga interesado at panandalian, nakasama at nakikipagsaya, nakikisa. Ngunit pagdating ng panahon na nakante, nasagi ang kanyang damdamin o emosyon o di kaya naman ay nakarinig ng mga palalait mula sa labas, siya ay nawawala. Kaya kahalintulad, dahil hindi po nag-uugat ng malalim ang salita ng Diyos sa kanyang puso. At yung pangatlo, nahulog sa madawag, masukal, matinik na lugar. Tumubo ito, lumaki, ngunit hindi namunga sapagkat sinakal siya ng mga tinik at mga ugat ng dawag.
nakahalintulad ng tao na tumagal siya na kasama sa fellowship, tumagal na mananampalataya, parang mananampalataya, ngunit sa katagalan, natangay siya ng lahat ng mga alalahanin ng mundo, alalahanin ng puso, alalahanin ng lahat ng bagay sa mundo, at hindi rin nakapamunga kung kaya't sa bandang huli ay wala nangyari at nawala. Kaya doon po sa parable na yun, yung pang-apat lamang na puso o lupa ang siyang totoong may kaligtasan sapagkat ito ay tumubo at namunga. Na hindi pare-pareho ang dami ng bunga, ngunit namunga. Kaya makikita natin doon ay yung pang-apat lamang ang totoong Kristiyano. Kaya po hindi katakataka na mas marami ang nakarinig na mensahe ng kaligtasan na silang nawala sapagkat hindi totoong nag-ugat sa kanilang mga puso. Point number 2, continuation of the basic principles of having fellowship with God and with one another. So ito po ay mula po doon sa nakaraan linggo na pinagpapatuloy po natin ngayon sapagkat hindi po nabuo yun. At yun ay ang kabuuan po ay nasa yung binasa natin kanina, verses 1 to 14. At una po natin makikita rito, letter A, acknowledging and trusting the great sacrifice of Christ for our salvation. Ito po yung unang nakita natin dito sa verses 1 and 2. Medyo po broader nga lang ang ating binanggit dito, ngunit bibigyan po natin na mas maiksing paliwanag po ito. Sabi niya, "My children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous." Nauna po itong salitang ito. "And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for those of the whole world." Hindi pala brief, kundi palalawakin po natin ang gusto pong ipaunawa rito. Sapagkat dito po ang mas malawak na kaunawaan, inako ni Jesus ang ating lugar sa krus. Yung kamatayan, kaparusahan na kamatayan dahil sa ating mga kasalanan, na dapat tayo ang magdusa, ay siya ang nagdusa para sa atin. At siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Siya ang tumanggap ng kaparusahan natin. Hindi lamang pagdurusa, kundi pati kamatayan. Tinanggap niya sa halip na tayo. Bakit po? Sapagkat walang sino mang tao na nabuhay sa mundo na karapat-dapat na gawin ito o karapat-dapat na ialay niya ang kanyang kahit na anong meron siya. Hindi karapat-dapat at hindi katanggap-tanggap sa Ama sapagkat lahat tayo ay may batik ng kasalanan. Kaya't yun lamang dugo ni Jesus ang nakapagpalubag sa puot ng Diyos sa kasalanan. At yun lamang ang katanggap-tanggap na handog sapagkat ito ay walang batik ng kasalanan. At inako niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Again, wala tayong kakayahan upang mamuhay tayo upang ating pong bayaran ang ating kasalanan. Kaya sa lahat ang gumawa nito. Ngunit hindi po natapos doon po sa verses 1 and 2, hindi po natapos doon yung kanyang ginawa, kundi sinasabi ron, hindi lamang siya ang nagbayad sa sumpa ng kasalanan sa atin, kundi we are continually being sustained by His grace and mercy sa ating buhay. Patuloy po, hindi po siya tumigil. Kasi po, sa ating sariling effort, wala tayong kakayahan pa rin kahit na tayo nabigyan ng kaligtasan. Wala pa rin tayong kakayahan upang tumahak sa life of perfection dito sa lupa. Sapagkat tayo pa rin ay nag-ugat pa rin ang kasalanan sa atin. At alam ito ng Panginoon. Alam niya ito na ganito tayo. Kaya bilang safeguard o pag-iingat sa atin, ay binigay niya ang kanyang sarili doon po sa word na ginamit na advocate o defender. Ibinigay niya ang kanyang sarili bilang tagapagtanggol natin. Defender and sustainer whenever we commit sin. Siya yung ating tagapagtanggol at siya yung nagpipreserve sa atin upang tayo ay hindi lubusang lamunin ng kasalanan.
Dito hindi gusto rito ni Juan na ang mga nakikinig sa kanya ay makagawa ng kasalanan. Ngunit sabi natin kanina, ay reality ito na ang tao ay nakakagawa ng kasalanan dahil wala namang perfect. Kung kaya't kailangan natin ang isang tagapagtanggol natin. We need an advocate. We need a defender and preserver. At ito po yung ginagawa ng Panginoong Hesus. Kaya kung nauunawaan po natin na ang Panginoong Hesus ang siyang nagtanggol sa kanila noon, siya pa rin sa atin ngayon. Kung nauunawaan po natin ito, ang gagawin po natin, bawat isa sa atin na totoong mananampalataya, ay talagang sasandal lamang tayo sa Kanya magagawa, at magkakaroon tayo ng kapanatagan at katiwasayan sa kalooban. Dahil mayroon tayong katiwasayan at kapanatagan sa kalooban, kapag tayo nagkasala, dahil kumakapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tulong sa Kanya, hindi magkakaroon ng tsansa ang dyablo upang tayo ay maihulog niya sa Kanyang patibong. Okay, muli po yung salitang advocate para po maliwanagan natin na mabuti. Para pong defense lawyer yan, defense attorney. Halimbawa po ang isang taong may kaso, nakagawa ng krimen, o kagawa man o hindi, totoo man o hindi, ngunit siya ay nadala sa korte at siya ay dinimanda. Ngayon, kailangan niya ng abogado na magtatanggol sa kanya at haharap sa korte. Parang ganun po ang papel na ginagawa ng Panginoon sa atin hanggang sa ngayon. Tingnan po natin ang John chapter 14, verse 16. Ito po sabi ng Panginoon Jesus, I will ask the Father, and He will give you another helper, that He may be with you forever. Yung verse 26, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Lipat tayo sa John chapter 15. Gusto ko makita natin lahat ito para maunawaan natin mabuti ano ba yung advocate. Verse 26, when the helper comes, whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth who proceeds from the Father. He will testify about me. Okay, malinaw po yun sinabi niya. At sa John chapter 16, verse 7, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. Pansinin po natin, ang tinutukoy po dito yung salitang helper muna. At doon po sa NIV, New International Version na Bible, ang ginamit po doon ay counselor. I mean advocate dito sa NIV at doon sa King James Counselor. Ngunit dito po sa NASB ay ang salitang comforter, at ginamit dito sa una natin nakita ay helper. Kaya lang doon sa isa ay helper. At ito ay tumutukoy sa gawain ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat Kristiyano. Siya ang helper, siya ang counselor, siya ang advocate. So, ito po yung, isa po yan, na ito yung kanyang mga function. Ito yung kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Bakit po? Sobrang concerned ang Panginoon sa kahit na anong consequences ng ating mga kapalpakan, ng ating mga failures. Kung tayo mananampalataya, kaya't concerned siya na tayo ay ma-restore niya, ma-preserve niya, concerned siya sa ating future upang sa ganun tayo ay maging kagamit-gamit. Kaya para sa kanya po, this is an urgent matter na talagang iniingatan niya, talagang nakabantay po siya.
sa mga totoong mananampalataya upang tayo hindi lubusan tuluyan na mahulog sa patibong ni Satanas. At hindi niya kailan mapapahintulutan na ganun po mangyari. Kaya yun po ang gawain niya. Kaya po, the personal righteousness of the Lord ay dito po ay akmang-akma kay Kristo Jesus. Dahil siya ang atoning sacrifice. Siya po yung hindi lamang nagbayad, kundi nag-alay ng kanyang sakripisyo. At yun po ay sapat-sapat na para nang sa ganun ay mapaglubag ang loob ng Ama sa kasalanan ng tao, at ito ay para sa lahat ng tao sa buong mundo. At yun yung binanggit ng verse 2. Kaya lamang po ay liwanagin po natin mabuti ito. Unang-una, yung katotohanan na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa bawat tao, para sa lahat. Kasi po dito ay nagkakaroon kuminsan ng misunderstanding or controversial dahil nga po sa hindi nakikita mabuti ang mga talata ng Bible. 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians 5, verses 14 and 15. For the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. Okay, Hebrews chapter 2, verse 9. But we do see him who was made for a little while lower than the angels, namely Jesus, because of the suffering of death, crowned with glory and honor, so that by the grace of God, he might taste death for everyone. Ibig sabihin, para sa lahat ang kanyang kamatayan. Ngunit hindi nangangahulugan na ang bawat tao ay maliligtas. Ito na po yung medyo controversial part. Ano po? Siya ay namatay para sa lahat, ngunit hindi nangangahulugan ng lahat ng tao ay maliligtas. Dahil ang ibig po sabihin nito, yung mga nakarinig ng mensahe ng mabuting balita ng kaligtasan at tumugon, sila po yung ligtas. John chapter 3 verse 18, he who believes in him is not judged. Ayan, naligtas. He who does not believe has been judged already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse 36, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides in him. So ano po yung nakikita natin? Pareho nakarinig, ngunit hindi pareho na tumugon ng tama. Revelations 22 verse 17. The Spirit and the bride say, come. And let the one who hears say, come. And let the one who is thirsty come. Let the one who wishes take the water of life without cost. May invitation, ngunit hindi lahat ay lumapit at tumugon. John chapter 5, verses 38 to 40. You do not have the word abiding in you, for you do not believe him who sent me, whom he sent. Ito po hindi narinig, hindi naniwala. You search the scripture because you think that in them you have eternal life. It is this that testify about me, and you are unwilling to come to me so that you may have life. Ayaw nila, tinutulan nila, ni-reject nila. At ito po yung makikita po natin na napakaliwanag yung sinasabi. Okay, mas matindi po sinasabi ng Matthew chapter 7, verses 21 to 27. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them,
I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Therefore, everyone who hears this word of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the flood came, and the wind blew, and slammed against the house, and yet it did not fall, for it had been founded on the rock. Everyone who hears this word of mine and does not act on them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, and the flood came, and the winds blew and slammed against the house, and it fell, and great was its fall. So, ito po, malinaw po yung pinapakita sa atin, pareho nakarinig, ngunit yung isa hindi sumunod. Yung hindi sumunod, hindi maliligtas. Everybody is given the opportunity to hear the message of salvation, but not everybody will respond correctly. Instead, marami magre-reject. Kaya po, ano po yung sinasabi natin dito? Nananatili pa rin ang katotohanan na maraming tao ang nakarinig ng mensahe ng buhay at kaligtasan kay Kristo Jesus ang tatanggi at sa inihahandog. Sa kabilang dako, yung mga tutugon at mananampalataya at susunod ay binigyan ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. At kahit na ano ang mangyari, kahit na ano pang mga pangyayari na negative ang magaganap sa kanyang buhay, at kahit na anong ma-encounter niya sa buhay na hindi maganda, hindi siya mawawala, hindi matitinag. Dahil siya ay nagkaroon ng kaligtasan. Letter C, obedience to God's commandments and living in His Word results to a deeper fellowship and knowledge of Him. Yung binanggit ng verses 3 to 10, di na natin babasahin yun. Kasi gustong makita lamang natin dito, yung totoong sumusunod, nagpapasakop sa salita ng Diyos, ay nagpapasakop din sa Ama, sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Yung fellowship sa Ama at sa Anak, na intimate fellowship, ang ibig sabihin ay makikilala nila ng lubusan ang Diyos Ama at Diyos Anak. Kaya merong fellowship na katotohanan, spiritual fellowship. At dito ay hindi lamang fellowship na yun, kundi ito yung obedience na yun, yung pagpapasakop na yun, ito magiging kadahilanan upang sila ay magkakaroon ng lubos na kaunawaan, pagkakilala sa Diyos. John chapter 14, verses 21 to 23. He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and I will disclose myself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, what then has happened that you are going to disclose yourself to us and not to the world? Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our abode with him. So, ano ipapakita po rito? Ay yung obedience, yung pagpapasakop sa kanyang salita, yung pagsunod. Ang magiging dahilanan upang makilala ng lubusan, magpapakilala ang Panginoon sa atin ng lubusan. Mas madali kasi para sa kahit na sinong tao ang magsasabi na kilala niya ang Panginoon, kilala niya Diyos, kilala niya ang Panginoon Jesus. Ngunit ito ay hindi makatotohanan kung hindi siya nabubuhay na may pagpapasakop sa salita ng Diyos. Mas marami po ang mga taong ganito. Kaya hindi katotohanan yung pagkakilala nila. Yung ganitong tao, sabi po ng ating binasa sa Bible, ay isang sinungaling at siya'y namumuhay sa kaipokrituhan, pagkukunwari. At wala po siyang kaunawaan at walang pagkagagap sa spiritual reality. Wala siyang kaunawaan sa mga bagay ng spiritual. Puro sa ritual lamang. Sa kabilang dako, yung mga totoong
sumusunod at nagpapasakop sa salita ng Diyos at sa kautusan ng Panginoon, ang resulta po nito ay mayaman at saganang karanasan ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Binasa natin kanina, dagdagan natin sa John 15, verses 7 to 11. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciple. Just as the Father has loved me, I have also loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in his love. These things I have spoken to you, so that my joy may be in you, and that your joy may be made full. Ito po yung magandang punto ron eh. Rich and full of experiences of God's love. Kaya po, kung yun sa nabasa po natin, mula sa verse 7 hanggang 11, ay makikita po natin dito yung paglalarawan ng discipleship. Yung lubos na pagpapasakop o pamumuhay o ipapumuhay natin ang Panginoon na may total obedience sa kanyang salita at merong malalim na love relationship kay Kristo. Ang resulta po nito ay pamumunga sa ating spiritual life na magbibigay ng kaluwalhatian sa pangalan ng Diyos. At ang mangyayari kapag nabigay ng kaluwalhatian ang pangalan ng Diyos, makikita po na paano po nangyayari yon. Hindi po ibig sabihin ng mayamang karanasan sa pag-ibig ng Diyos ay wala pong problema. Hindi po. Sa gitna ng mga problema ng mundo, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng sigalot ng mundo, ay nananatili po yung kapuspusan ng kasaganaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin at kagalakan kahit na ano po ang nangyayari pa. Yun po yung magandang punto ron. Letter D. The incarnate God in the person of Jesus has come as the light of the world, and all who belong to Him are in the light, proven by their love for one another. Medyo pinahabaan po natin ng konti para na sa ganun buo na po yung ating makikita na nakatotohanan dito. Dahil po ang katunayan ng meron tayong fellowship sa isa't isa at sa Panginoong Hesus ay yung nakikita na love relationship natin sa isa't isa. Dahil yung mga totoong nasa liwanag, na i-enjoy ang love relationship sa Panginoon Hesus Kristo at sa Ama, at ganun din sa isa't isa within the family of God. Walang sino man at walang kahit na ano pang mga pangyayari sa buhay ang makakasira o makakahadlang sa fellowship of love with the Lord at sa bawat isa sa atin. Nakita natin sa verse 10 kanina. Mai-enjoy natin yung buhay na nasa liwanag at pag-ibig ni Kristo. Kahit na ano na pangyayari sa mundo, kahit na ano ang kabalbalang mangyayari sa mundo, kahit na anong problema, kahit na anong hidwaan, hindi magiging hadlang. Hindi mawawala yung tunay na may relasyon sa Panginoon. Kasi po, the power of the love of Christ enable us to walk through the path of life na inilaan para sa atin ng Diyos. Kaya po walang gawain ng tao, walang gawain ng dyablo o ng kahit ano pa at kahit sino pa na maaring makahadlang dito. Kaya po yung may mga nangyayari po na talagang kuminsan napakasakit at mawawala ang tao. Ngunit yun ay sa kapahintulutan ng Panginoon na mangyari upang makita ang katotohanan. Lalantad ang katotohanan kung ano ang totoong nasa kalooban ng tao, kung anong totoong nasa espiritu ng tao, kung ano ang totoong nasa puso ng tao. Sa kabilang dako, ang sino man na nagsasabing siya ay Kristiyano at napupuot
namumuhi sa kanyang kapatid, o di kaya nagkikimkim ng galit, sama ng loob, hinanakit, o di kaya walang pakialam sa kanyang kapatid. Ang ibig po sabihin, ang ganitong tao, namumuhay pa rin sa kadiliman. Nang ibig po sabihin, walang sense of direction yung tao. Kasi kadiliman ang kanyang tinatahak. Ang ibig sabihin nito, siya ay nawawala pa rin. Hindi niya alam ang kanyang patutunguhan. Na ang ibig sabihin ay malamang hindi pa siya talaga nadadala o nailalapit sa liwanag ni Kristo at buhay kay Kristo. Nang ibig sabihin, hindi pa niya marahil naranasan ang totoong fellowship at love relationship with the Lord. Yun po ang isang katotohanan. Kaya po, madali ang magpanggap, ngunit madaling malaman ang totoo dahil ito ay malalantad sa buhay ng tao. And lastly, letter E, those who walk in the light have overcome the evil one and came out victorious and therefore enjoying the fullness of life in Christ. Ito po, dito tayong wawakas sa mga salitang ito na makikita po natin, mayroon totoong katagumpayan ang lahat ng tumatahak sa landas ng liwanag ni Kristo. At may kakayahan na igupo at mangibabaw ang katagumpayan sa gitna ng lahat ng gawain ng kasamaan at kadiliman ng mundo. At maging sa gitna ng mga pakikipagtunggali sa kasamaan o sa problema ng mundo, na i-enjoy pa rin ang kapuspusan ng buhay kay Kristo. At yan po ay patikim ng pamumuhay sa kaharian ng Diyos dito sa masalimuot at madalim na daigdig. Kaya't ang totoong sa Panginoon ay magniningning ang kanilang liwanag sa gitna ng pusikit na kadiliman ng mundong ito. At ang pangalan ng Panginoon ay maihahayan sa kanilang mga buhay. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Luwalhatiin ka, aming Diyos. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Salamat po, Diyos, sa kapahayagan ng katotohanan na kami po na nasa liwanag ay patuloy po na binibigyan po ninyo ng kalakasan at kakayahan na maigupo ang lahat ng kaaway. Panginoon, kami po ay patuloy lamang na sa iyo sumasandal. Turuan niyo kami na huwag magtiwala sa aming mga sariling kaisipan at ang mga emosyon. Sa halip po ay sumandal po kami sa puso ni Kristo at sa kapahayagan ng iyong banal na salita. Idinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga tumatahak pa sa kadiliman. Aming Diyos, na inyo pong padadaluyin ang iyong biyaya at kahabagan sa kanilang mga buhay, na dama po nila ang katotohanan, na kayo lamang po ang makapagbibigay ng makatotohanang pagkawala o pagkahulagpos sa alipin ng kasalanan at kadiliman. Help us, Father. Help everyone to be humble enough to come before you with all humility, that we are nothing and nothing that we can do unless your grace and mercy comes upon us. Ama, salamat po. Salamat po. At muli po sa amin pong panimula ng isang panibagong araw, amin pong inilalagak sa inyong mapagpalang kamay ang buhay ng inyong mga anak. Samahan po ninyo sila sa bawat akbang sa lakbay ng buhay. Manatili po ang tanglaw at liwanag ng iyong banal na salita at ng iyong banal na espiritu, na kanila pong matalunto ng landas na inilaan nyo, ang lubos na katagumpayan sa buhay na ito at pagpasok sa kapuspusan ng buhay sa iyong kaharian. Salamat po, Ama. Hiningi po namin dumaloy ang iyong biyaya at pagpapala sa bawat tahanan na kinakatawan ng bawat
isang anak mo, Panginoon, at manatili po ang bigkis ng pag-ibig sa bawat tahanan, bigkis ng pag-ibig at kapayapaan sa loob ng iyong sambahayan. At higit sa lahat, Panginoon, ang inyong mga anak ay magningning sa gitna ng kadiliman ng mundong ito upang maihayag ang iyong kalwalatian. Salamat po, Ama, sa inyo lamang ang lahat ng papuri, pagsamba at paglulati. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay, nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, isang Diyos magpakasawalang hanggan. Amen at amen. God bless you all.